Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. Ramadan Mubarak ho sa ating lahat. Welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes. Ngayon po ay ika-6 sa buwan ng Marso taong 2025 at ika-6 din sa buwan ng Ramadan. Nag-meet ang ating mga dates sa ating Gregorian calendar at ang ating Hijri calendar. Sa ating Hijri, it is now the year 1446. At ito na ho ang ating ika-211th episode ng ating programang MHS Delivers. Masya Allah, alhamdulillah. At umabot tayo sa ganito karaming episodes ng ating programang wala hong kahilingan, wala hong nilalayon kung hindi ang maibigay sa inyo ang mga impormasyong dapat niyong malaman. At yan po ay patungkol sa mga isinasagawang proyekto, mga programa at mga aktibidades ng Ministry of Human Settlements and Development. Tandaan natin, ang MHSD ang namamahala ng mga housing projects, ang nagbibigay ng technical assistance sa ating mga local government units sa pagbalangkas ng kanilang comprehensive land use plan at namamahala rin po ng ating mga regulatory services ng mga real estate projects dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. At tayo ho ay live pa rin sa DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din po tayo sa Facebook. Ang ating official page ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan po ang ating official page. Kayo po ay aming iniimbitahan na samahan kami hanggang matapos ang ating programa mamayang 12:00 ng tanghali o lalampas ng konti. Depende po sa magiging output ngayon ng ating talakayan at ng lahat ng bahagi ng ating programa. At syempre ngayong araw na ito, kapiling pa rin natin ang ating mga kabalay at ang ating mga kapwa homecaster na sila po ang kumukumpleto sa bawat bahagi ng ating ibang bahagi ng ating talakayan ng ating programa sa kabuuan. Unahin natin sa bandang kanan ang ating kabalay na si Ria. Nababati na ho sa atin kabalay na Ria. Assalamualaikum. Good morning and Ramadan Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat. Ramadan Mubarak sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Syukran sa lahat na dumaan na text tong nakalipas na linggo na nag-greet ng Ramadan Mubarak sa MHSD. And ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bint Emran Muhammad. Masya Allah. Parang hindi pa ho, wala ka pang nararamdamang kapwasan sa mga oras na ito. Tayo matapos yung program.
talagang baliksi pa rin at marami pa rin enerhiya ang ating kabalayan si Ria sa araw na ito, sa mismong oras na ito. So mula ho sa ating kanan, tayo ho ay dadako naman sa ating kaliwa. Nariyan ang ating kabalay at kapwa homecaster rin na si Hamsi. Assalamualaikum, good morning. Ramadan Mubarak, kabalay na Hamsi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salet, kabalay na Ria, at Ramadan Mubarak po at makataan ng umaga sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Yan naman po, kagaya ng aking sinabi kanina, narinig niyo po kung gaano ka energetic yung ating mga kabalay ngayon para humayatid namin sa inyo ang mga impormasyon ngayon week, no? Na dapat yung malaman mula sa MHSD. At ngayong araw na ito, napakahalaga ng ating topiko para sa ating MHS Discusses mamaya. Unahin ko na ngayon dahil para ho mas malaman natin at maantabayanan natin kung ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, no? Para sa ating MHS Discusses mamaya. At bilang pambungad na pananalita ng ating magiging resource speaker, sino nga ba siya? We are so glad to have him sa ating episode ngayong araw na ito. Pakikilala ho ng ating kabalay na si Ria, ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Kabalay na Ria. Ang guest natin ngayong araw na ito ay madiskarte, nakataon sa mga resulta at proseso na may higit sa 15 taong karanasan sa paghahanda at pagtuon sa emerhensya, gawaing humanitarian at pagpapaunlad. Siya po ay mahusay sa pamamahala ng mga koponan, opisina, programa at budget. Mahusay sa pangangasiwa ng mga tauhan. Binubuo at pinalalakas ang mga pakikipagsosyo at mga lokal na kapasidad. Siya po ay namamahala sa programang Homes and Communities na naglalayong tulungan ang pamahalaan sa mahusay na pagpapatupad ng kanilang mandato na magbigay ng ligtas at matatag na mga tahanan. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Ang ating paunahin ngayon ay walang iba kundi ang Program Manager 2 ng Catholic Relief Services mula Hunyo 2021 hanggang ngayon, Sir Arnaldo Say Arcadio. Welcome po, sir, sa MHS Delivers. Good morning. Magandang umaga po at Ramadan Mubarak, tama po. Wow, Ramadan Mubarak. Tama, yes. Isang ligtas at marangal na tahanan sa ating lahat. Wow. Ligtas at marangal, parang yan yung isa ho sa ating mga gustong ma-achieve, no? Kaya tayo ho nagtatrabaho sa MHSD para sa ating mga komunidad na maging ganon. Ligtas at marangal ang mga komunidad po dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And thank you so much, Sir Arn, for being with us today and for the years that you have spent with the MHSD para ho maabot natin ang anumang goal meron tayo, no? Anumang objectives para ho sa kapakanan ng ating mga bawat pamilyang Bangsamoro. Pansin ko po, Sir R, 2021 po kayo naging Program Manager 2. Is that the entire span ng partnership with MHSD? Yung tayo ay nagsimula talaga ng pag-uusap, palagay ko mga 2021 eh. Kaya lang ang tayo na formalize natin yon mga later ng 2021. Pero ang pag-uusap mas maaga. So since naging program manager si Sir Art, like doon na yung pag-start nung bola kumbaga na magkasama ng MHSD at CRS in terms of talks hanggang official. So, wow. Tama. Huwag natin pag-usapan yung mga taon, ha? Magkakabistuhan tayo nito. Okay. Sige. Sir Arn, mamaya ho, malalaman ng ating mga tagapakinig at ating taga-subaybay ng ating programa ang mga detalyeng dapat naming malaman mula sa inyo sa ating MHS Discusses. Babalikan namin kayo, Sir Arn, ha? Pagkatapos ng mga paunang segmento, mga bahagi ng ating programang MHS Delivers. At marami na ho sa ating mga kabalay ang nagsend ng kanilang comments sa ating Facebook Live ngayon. Mamaya-maya, babasahin natin kabalay na rin yan, no? Pagkatapos ng ating balitaan
at ang ating IPH, ang ating HSF mamaya-maya siguro, no? Bago tayo magtapos sa ating programa. Bago tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito, mangyaring panoorin natin, pakinggan natin ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating housing loan projects. Kabalay na Almansor at ating mga kabalay dyan, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan po ang ating paalala patungkol sa ating housing loan program. At yan po ay ating itinataguyod. Una rito sa Maguindanao Province ang ating mga housing units. Nandyan po sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat at sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat po sa ngayon ang ating mga housing units sa ating programa o proyektong ganito in partnership with the Pag-ibig Fund. So kung kayo po ay may balak na mag-apply sa ating mga housing units na bakante pa, yan po yung ating siyam na requirements na dapat niyo pong i-comply, isumite sa Ministry of Human Settlements and Development. Ang aming opisina, dyan po sa loob ng Bangsamoro Government Center o BGC sa Cotabato City, tabi lang po ng COA BARM. Okay? At bago tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito, nariyan din pala sa ating kabilang kwarto, kabilang room, ang ating mga intern sa MHSD. Nariyan si Lai at si Nor. Si Lai at si Nor ang ating mga kapiling ngayon, kabahagi. At nandyan din po si Kabalay na Dato Nohad sa ating technical side. And our technical person there, si Sir Rupert. Ayan ang ating kapiling ngayon na namamahala sa ating technical side. Dahil kung wala po yan, hindi darating sa inyo ang ating mga imahe at ang ating audio. So sa ngayon po, tayo ay dadako na sa ating balitaan ngayong March 6, 2025 and the 6th of Ramadan, 1446. Sama po ito sa whole month of Ramadan natin pong pinag-aayunuhan ngayong araw na ito. And for our 211th episode ng ating programang MHS Delivers. At nag-iisa ang ating headline ngayong araw na ito.
50 pamilya sa Dato Saudi Ampatuan maligayang tinanggap ang mga susi sa kanilang mga bagong tahanan sa awarding ceremony na isinagawa ng MHSD. Sa detalye ng balitang ito, narito si Kabalay na Ria. 50 pamilya ang walang pasidla ng tuwa nang matanggap sa wakas ang mga susi sa kanilang bagong tahanan matapos ang awarding ceremony na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Sa ilalim ng Resettlement Housing Project sa Barangay Salvo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur noong ika-27 ng Pebrero 2025. Matapos ipaalam na ang mga pamilya ay tatanggap din ng mga lote at titulo, hinimok ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim ang bagong tatag na komunidad na magmahalan. Dahil minsan umanong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang naniniwala sa araw ng paghuhukom ay dapat mahalin ang kanyang kapwa. Hinikayat naman ni Honorable Basir D. Uto Al-Haj, Member of the Parliament o MP, ang lahat na ibahagi ang kanilang pasasalamat para sa mga proyektong naihatid sa Bangsamoro. Dahil ang mga ito ay hindi limitado sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, kundi sa buong rehiyon at maging sa labas ng teritoryo ng BARM na lahat ay bunga ng jihad. Magpasalamat din tayo kay Chief Minister Ahod B. Ibrahim na ang pamunuan ay nagtulak na may patupad ang mga proyektong ito. At sa huli ay pinahintulutan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na masaksihan ang pagpapatupad ng mga proyektong ito. Wika pa ni MP Uto. Ang proyekto ay pinatupad sa ilalim ng pangangasiwa at pagsubaybay ng MHSD Maguindanao sa pangunguna ni Provincial Director Noladin S. Abdullah. Ang komunidad ay malapit na ring maorganisa bilang Homeowners Association sa pamamahala ng Community Support Services Section ng Ministry sa ilalim ng Housing and Human Settlements Division sa tulong ng Policy Development Coordination and Regulation Division. Pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro 2022 ang bawat housing unit na umaabot sa mahigit 700,000 pesos at may 49 square meter floor area, 2 silid tulugan, palikuran, kusina at sala. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako pong yung likod Bangsamoro Joy Ria Bint Emran Muhammad nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating balita ngayong araw na ito. Sana ho ay marami kayong impormasyong nakuha mula sa ating balita. At patungkol po yan sa ating sinagawang awarding ceremony sa bayan ng Dato Saudi Ampatuan sa probinsya ng Maguindanao del Sur. That's right. Maguindanao del Sur. Another 50 units ang ating naigawad sa ating mga naghihintay na mga benepisyaryo. Mashallah, alhamdulillah. Puwasa na ba riyan that time na nag-award tayo? No. Hindi pa, no, hindi pa. Kasi maalala ko nag-lunch sila Kuya Hamsi nung araw na yun. Sige. Yun na yung indicator na hindi pa puwasa. Nakapag-lunch pa ang ating pangkat. Okay. Sige. At bago tayo dumako sa mga susunod na bahagi ng ating programa, mangyaring basahin mo muna, Kabalay na Ria, ang nariyan sa ating Facebook Live, mga comments. Starting with Kuya Farmer Sangkan, naghingi daw ng shout out. O sige, isa-isa. Gusto niyo isigaw namin ang pangalan ninyo. Kuya Far. Sige. And ali ni Tisali, PD Cardawi Vinsalik ng SGA natin na office. Sabi niya, parang blooming kayo masyado. Ngayon lang ba? Parang. Pero parang lang, hindi pa sigurado. Hindi pa sure. Ano SGA ba yan, sir? Naroon siya ngayon sa ating sinasagawang workshop and review ng ating budget proposal for 2026. Good luck, good luck, good luck. Yes, good luck sa inyo ngayon. Ongoing po yan. At pinangungunahan ng ating internal planning section at ang ating budget section. In coordination, of course, in collaboration with the other sections and divisions ng ating ministry, ang MHSD and our top management. At syempre, shout out din po, ongoing ngayon, ang ating interview ng ating mga applicants.
ng mga bagong posisyon po sa ating opisina sa MHSD. Pinangungunahan po yan ng ating Director General Ismail Ibrahim. Nandoon din po ang ating Director 2 for Operations and Management Services, OMS. Si Ma'am Hanan from the OCM, I'm representative from OCM. Ang ating Chief of Staff, of course, there, si Sir Ajib Diodin Bara. Ang ating Legal Officer na si Ma'am Arangkas. Ang ating HRM Officer, si Tyrone Luisa Gambot. Ayan po yung ating mga kasama roon and the Secretariat, of course. Sinasagawa natin ang dapat na gawin para ho sa fair na selection ng ating mga bagong empleyadong tutulong sa atin na maging mas epektibo at epesyente ang ating pagdadala ng ating mga serbisyo sa ating kababayang Bangsamoro. And of course, nanonood din po si Omar Hamdan, si Ali Baitasil, si Momo Khan, si Momo Khan, no? Si Flo Kapadtaya, si Gimba MZM, hello, Ali Baitasil. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa ngayong araw na ito. Okay. Baka gusto mong basahin yung natirang mga comments. Yeah, we still have. Yes, so from Chief ng Policy, Sir Abdulamid Alawi Jr. watching from Norsalam Hall. Alnor, watch on a warm check. Sir Gadi, pinag-isipan ko pa yan ng ilang minuto bago ko na-gets yung ating, kasi ang watch on a warm check. Watch on a warm check. Yes, sinundan po ni Sir Sid, our HHRO4 watching from Norsalam Hall in Alnor. More power to our ICS team. Thank you so much, Sir Sid, and good luck sa inyong pag-consolidate at pag-upgrade pa, pag-update pa ng ating mga budget proposal. And of course, itong ating napakagaling. Yes. Ay, umabol ang sabi. Napakagaling na direktor. At kausap lamang ni Sir Arn kahapon yata at baka ngayong araw rin para sa ating binubuong partnership again for the benefit of our office and our clientele. Ang Director 2 ng Technical and Regulatory Service, TRS, Director Swart, Director Suharto, aka Suharto S. Wahab. Kompleto. Tumutulong ho sa bawat division at bawat section ng ating ministry para ho sa optimal na pagsasagawa ng ating mga tungkulin sa opisina. Okay, so bago tayo dumako, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi sa ating IPH at ang ating HSF, mangyari pakinggan natin ang ating napakahalagang paalala. Ito ay patungkol naman sa ating resettlement housing project that we are implementing across the BARM, simula sa ating mainland sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur Special Geographic Area, hanggang sa ating island provinces, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Narito ho ang ating napakahalagang paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At sa ngayon po, abot na sa 4,443 housing units ang ating itinataguyod para ho sa ating mga pamilyang pinaka-nangangailangan ng kanilang disenteng matitirhan. And counting pa yan, kabalay na Ria and kabalay na Hamsi.
dahil ngayong 2025, naragdagan na naman ang ating housing units na ating i-construct, no? Pamamahalaan. I believe 50 per province ngayong 2025. That's right. As approved by the MFBM and CFBM. Okay, at dahil dyan, nako, kabalay na rin, basahin ko lang itong mga nasa ating live para hindi magtampo ngayong Ramadan. Mashallah, Ramadan Mubarak, Gimba NZM, si Laika, ang ating kapiling sa bahay dati. Maraming salamat sa inyo. Hasna Malang Amir, si Noran Adaud, ako. Kilala mo to, kabalay na Ria. Okay. Punta na po kayo sa kanilang, nag-flag pa ako, no? Not sponsored. Yeah, not sponsored, yes, correct. Si Jomerson Di Mapalaw. Thank you very much. Sino pa ba? Wait lang ha. Umini Zaid, Siti Jo Adam Usman, Ramla Abdullah Udin, and Laila Ismail. Sami Ibrahim and Baima Roods Ibrahim. Thank you so much. Sige, tuloy po tayo. Ano nga ba ang IPH? Ni Kabalay na Ria ngayong araw na ito. Ano bang baong trivia na ating matututunan ngayong araw na ito? Kabalay na Ria, ibahagi mo na sa amin. Medyo solemn tayo at medyo hulog siya sa ating resettlement housing projects. Okay. Ngayon, ginugunita ng gobyernong Bangsamoro ang 3 nakakatakot na gabing sinapit ng mga Moro. Partikular na ang mga tausug na nagtiis sa Buddajo massacre mula 5 hanggang 8 Marso 1906. Yeah, Buddajo, yes. 119 na taon nang nakalilipas, ang labanang ito ay natapos sa isang massacre. Ang ilang mga account ay nagsasaad na humigit kumulang 600 tausug ang napatay, habang ang iba ay nagsasabi na 6 na nakaligtas lamang ang natitira sa 1,000 na nakipaglaban sa mga puwersang Amerikano. Kilala rin bilang Moro Crater Massacre, ang mga kababaihan, bata at natatanda ay hindi nakaligtas sa brutal na pamamaslang na naganap sa bunganga ng Buddajo, isang extinct na bulkan sa Sulu na nakatayo 2,100 talampakan sa ibabaw ng dagat. Sa ating paggunita ng buwan ng kasaysayan, Bangsamoro History Month, naway magsilbing aral at isang solemn ng paalala ang kalunos-lunos na pangyayaring ito para sa mga susunod na henerasyon ng mga mamamayang Bangsamoro sa mga sakripisyong ginawa ng ating mga ninuno sa kanilang pakikibaka para sa sariling pagpapasya. So ito po yung sinasabi nila na tuwing may housing resettlement project tayo at na groundbreaking tayo, nag-awarding tayo, may mga communities na tayo sa ating mga Darussalam villages, lagi nating sinasabing bunga po ito ng dugot pawis ng ating mga ninunong na jihad sa pakikibaka sa sariling para sa autonomy natin. Isa po itong massacre sa Buddajo na sa mga maraming mga dugo na nabuhos para sa ating autonomy. So, yun po ang ating IPH, Impormasyong Pambuhay at Hanap Buhay sa araw na ito. Okay, at actually, pag yan ay ating inaalala, mas nabubuo sa ating damdamin yung dapat nating maging mas sincere pa tayo, mas makatotohanan at mas mabunga ho ang ating mga serbisyo na binibigay sa ating kapwa Bangsamoro. Sabi nga sa ating Bangsamoro hymn, no? Sa ating Barm hymn, bunga ng pawis, tugo at buhay. Ayan, isa ho sa mga halimbawa ng mga nangyaring massacre noon. May nagbuwis ng buhay, may nagsakripisyo para lang humabot natin ang ating estado sa ngayon. Kaya't maaring yung tayo pang nabubuhay pa sa ngayon, dapat ho ay mas pag-igihin natin, pagtibayin natin ang ating pagbibigay serbisyo bilang mga kasama ho sa gobyerno na namamahala ho ng mga proyekto at mga programa na lahat po ay nakatuon sa kapakanan at sa welfare nga ng ating mga kababayang Bangsamoro na nangangailangan. Thank you, Kabalay na rin sa ating IPH ngayong araw na ito para nalaman ho natin ang mga history na ganyan, bahagi ho ng ating kasaysayan. Ngayon naman po, tayo ay dadako na sa ating HSF. Ano naman po ang nilalaman ng ating HSF ngayong araw na ito? Kung
Kung ano man yan ay ibibigay sa atin ng ating kabalay na si Hamsi para ho sa ating kalusugan at kaligtasan. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, ating pong pag-uusapan ngayong episodyo, ang National Rabies Awareness Month in the Philippines. Yes po, Ma'am Sally. Ang National Rabies Awareness Month ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Marso sa Pilipinas alinsunod sa Executive Order number 84 upang palaganapin ang kalaman tungkol sa rabies at hikayati ng mga hakbang upang maiwasan ito. Layunin ng pagdiriwang na itaas ang kamalayan tungkol sa panganib ng rabies, isang nakakamatay ngunit maiiwasang sakit. Hikayati ng mga responsabling pag-aalaga ng hayop kabilang ang pagpapabakuna ng mga alagang aso at pusa. Pagpapatingin o pagkakaroon ng vaccination program at kampanya laban sa rabies sa buong bansa. Mga aktibidad during the Rabies Awareness Month, anti-rabies vaccination, information campaigns, dog registration and responsible pet ownerships seminars. Paano ba natin maiiwasan ang mga rabies na nakukuha sa mga hayop? Una, ipabakuna ng ating mga alagang hayop laban sa anti-rabies taon-taon. Pangalawa, iwasan na makipaglaro, makipag-ugnayan sa mga galang hayop upang maiwasan ang pagkakaroon o pagkakagat. Pangatlo, agasan agad ng sabon at tubig ang sugat kung saan nakagat or na-scratch kayo ng mga pusa or hayop or aso. Pangapat, magpatingin agad sa pinakamalapit na health center or hospital para sa posibleng vaccine. Panglima at ang panguli ay maging responsabling pet owner sa pamamagitan ng wastong pag-aalaga at pagpaparehistro ng alagang hayop natin. At ang mga sintomas naman po ng mga rabies, ang rabies ay isang nakakamatay na sakit na dulot ng rabies virus na naipapasa mula sa pamamagitan ng kagat or laway ng isang infected na hayop. Pati laway. Yung po, Ma'am Sally, hindi lang po sa kakambras. Kapag lumalabas ng mga sintomas, ito ay halos palaging nagiging or maging mas obvious. Maagang sintomas ay ang lagnat at pangihina, pakiramdam ng matinding pagkapagod at pananakit ng katawan o hindi normal na pagkapagod. Pananakit or pamamanhid na sugat, pakiramdam na parang tinutusok-tusok sa parte ng nakagat or na scratch ng hayop, at pananakit ng bahaging nakagat nito. Pagkakaroon ng sakit sa ulo at lagnat, pagkakaroon ng trangkaso na hindi may paliwanag na pabalik-balik. At para naman sa advanced na sintomas nito, matinding takot sa tubig or hydrophobia, hirap lumunok na matinding tubig or pagkataranta kapag may tubig. Nakakakita ng tubig, masyado siyang natataranta. Pananakit or pamamanhid ng sugat, pakiramdam na tinutusok-tusok nga, pangangati at pananakit ng bahaging nakagat. Pagkakaroon ng sakit sa ulo at mga matinding takot sa tubig, takot sa hangin, pagkakabalisa or panginginig kapag nahanginan, matinding pagbabalisa or agresibong pag-uugali, pagiging sobrang irritable natin, matinding takot o pagkakaroon ng hallucination, pagkakaroon ng matinding konvulsyon o pagkabalisa, unti-unting panghihina ng katawan hanggang sa coma at pagkamatay na po. Yan po ang ating iniwasan. At babala lamang po kapag lumabas ng mga sintomas na ito, ang rabies ay hindi nagagamot, kaya't mahalagang magpatingin agad sa doktor at magpaturok ng anti-rabies vaccine kung makagat ng hayop. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Alhamdulillah, talaman natin yan. Importante po yun na malaman natin dahil sa ngayon marami hong mga balita na nakagat ng aso, nakagat ng pusa, no, sa ating mga kasama. Importante ho na malaman natin if ever mangyari man yan, no, hindi maiwasan na yung gano'n ang dapat natin gawin. Unang-una yung sinasabi ni Kabalay na Hamsi, hugasan ng tubig at sabon yung sugat na natamo ng ating pasyente. And then of course, dapat ho sa mga may-ari ng kanilang mga hayop na ito, be responsible. Gawin yung mga sinabi ni Hamsi kanina, iparehistro at may regular na anti-rabies vaccine. Taon-taon po, Ma'am Sally. Taon-taon yan, okay. Isang beses lang pala, isang taon, nako. Kaya din ho natin para tayong madamay ng mga kababayan natin. Kasi yes, Kabalay na rin. Hanggang isang taon lang yung vaccine? Taon-taon, Kabalay na rin. Yearly ang pagpapaturok ng vaccine. I don't think I've ever had one. Pero sa bahay lang naman din yung pusa, Kabalay na rin. May pusa kami. Marami kaming pusa. Sa mga hayop yun. Sa hayop ituturok yung Yes. Okay, there we go.
Sa tao naman I don't think my cats tayo ay nakagat. Kapag tayo nakagato. I don't think my cats have ever had one. Ngayon from this day talaga nga sa kasuhin ng kabalay na Ria ang vaccine ng rabies sa kanyang mga alagang pusa at alagang sa mga nagsabing hindi pa kung dako pa naposan, dito mo na malalaman. Nagpaposan na. Ano ba yung start din? Okay? So yun So alam niyo ito yung mga best friends natin bilang mga tao, itong aso't pusa na ito. So kailangan maging responsableng may-ari rin tayo ng ating mga alagang hayop at alagang pusa. Okay. At ngayon po tayo ay babalik na sa ating MHS Discusses. Napakahalaga ito na pag-usapan natin para humalaman ng ating mga tagapakinig at ang ating mga taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers, and not only those but all those Bangsamoro residing in Nobarm at syempre nationally ang ating epektibong partnership talaga pong palago ng palago at marami po nagiging benepisyo ang partnership natin with the Catholic Relief Services o yung CRS na tinatawag natin. And of course, kayo na nakabati na sa atin ang ating panauhing pandangal ngayong araw na ito, ang program manager ng CRS, si Sir Arnaldo Arcadio. Sir, balikan po namin kayo ngayong panahon na ito para pag-usapan natin ang topic now, reflecting on the progressing partnership between the MHSD and the CRS. Ayan. Sir Arna, bago tayo patuloy, how are you today? Kamusta ka ngayong araw na ito? Maganda po, maayos po at masarap ang aking tulog. Gising. Salamat po. Kayo po, kumusta? Actually, ito aking mga kasama, sir, maaaring inaantok to. Kasi nag-dawn meal mga ito. Ako po ay hindi nakakapagpuasa ngayon dahil, yun na po. Sa kadahilan ng hindi maiwasan. Pero kapag natapos po ito, pagpapatuloy ko ang aking pag-aayon. Hindi kayo yung nagakon ng soul ninyo? May ibang nagasikaso? May nagasikaso. Nga siya, nakakatulog tayo na mabuti. Okay. Sir, sa ngayon po, ilang taon na nga ba yung ating partnership, sir? Nagsimula tayo 2021, ano? Tapos siguro tayo ay nasa ika-5 taon na ngayon. Medyo mahaba-haba na rin. Wow, 5 taon na tayo sa MHSD. Sir, hindi pa kayo nag-asawa sa amin sa MHSD? Hindi pa naman, sir, no? Sana po kayo hindi pa nagsasawa sa amin. Hindi sumangyayari yan. Sir, simula nung nagpirmahan tayo ng Memorandum of Understanding. Hanggang ngayon, sir, talaga pong alam namin at ramdam namin kung gaano ka-importante yung ating partnership. At ito po ay ginagawa natin, yung binanggit nyo kanina, yung marangal at ligtas at marangal. Oo. Nating mga komunidad, na mga kabahayan, ng ating mga beneficiary ng ating mga proyekto. So sir, sa ngayon, ano ho ba yung mga na-establish ang mga responsibilidad ng bawat isa ho sa atin, sa MHSD at sa CRS? Opo. Ma'am, siguro bilang pang-umpisa po, bago ko po sagutin yung tanong, gusto ko lang po siguro ipakilala din ko ano yung Catholic Relief Services. Sure, sir. Yes. That's good because so good, yeah. Opo. So, ang Catholic Relief Services po, kami ay isang international NGO, non-government organization, at dito sa Pilipinas, 80 years na po kami ngayong taon. So, sipin nyo. Mag-centennial na, sir. Pumalapit na po. Since 1945, matapos po ng digmaan, World War II. So, since 1945, ang pangalan nung panahon na yon namin ay War Relief Services. War Relief Services pa. Okay. Hanggang sa nagbago na siya, naging Catholic Relief Services. So kami po ay we are under the same umbrella with Caritas Philippines, yung mga Caritas group po, and we are also affiliated with the as partners also with the dioceses, Catholic dioceses across the country. Okay. Opo. So ayan po, sa 80 taon na naririto kami sa Pilipinas, marami na rin pong mga naging proyekto, iba't ibang mga proyekto, at yung iba po dyan ay dito sa BARM meron. That's right. So sa mahabang panahon po, nagkaroon na kami ng mga proyekto on health. I think tuberculosis pa nga yata dati, about tuberculosis.
meron kaming mga naging proyekto on health, on agriculture and livelihood. Oh, may agriculture and livelihood, Mayroon yes, po okay. dati, opo, peace building. Kami po hanggang ngayon aktibo po, may mga kasama po kaming aktibo na nagmo-monitor at tumutulong para sa pagpapanatili po ng kapayapaan. Yeah, opo. that's right. Mayroon po kaming, syempre po yung sa ngayon meron pong climate resilience and disaster risk reduction. DRR. Yung under po sa akin, mayroon pong dalawa. Yun pong emergency preparedness and response. Okay. Mayroon po akong team doon. At mayroon din po yung tinatawag po natin ngayon nga, yung homes and communities. Yeah. Po yung dalawang programa na kasama po sa akin. Pero magagalit po yung mga kasama ko, batiin ko muna sila. Sige, sir. Ano po? Go. Okay lang. Nauna na kami. Kayo naman, sir. It's your chance. Yeah. So, unahin ko po yung baka magalit sa akin si Bay Ibrahim. Sige, sir. Nanonood Okay. ka ba, Bay? Oh, sir. She was watching kanina. So, si Bay, ang aming mga engineer, si Arnold, si Ariel, si Maynard, ang aming M&E, si Mana, ang isa pa naming senior project officer, si James, ang aming advisor, si Myla, Yeah. at saka yung wala na po siya sa CRS pero aktibo pa rin siya yata dito sa BARM, si Aiko. Hello, Aiko. Yeah. Naalala nyo pa? Neil. Oo, sa Neil namin right. dati. Oo. Correct. Okay. So yun po ang mga kasamahan ni Sir Art si Sir Arn sa CRS. Nako sir, baka may nakalimutan ka pa. Wala na. Kompleto na. Hindi ko na po isa-isa siguro. Yes. Okay. Kasi hindi mabubuo ang isang team, ano? Kung wala yung mga miyembro. Kung yung, kunyari kay Sir Arn, yan po yung mga kanyang mga katrabaho bago maging successful ang bawat bahagi ng kanyang ano. Ako po ay nagmamanage lamang nung programa. Ang mga talagang pangunahin na gumagalaw sa mga lugar ay ito pong aking mga kasama. Oh, yes. Okay. Nako, a kind of leader that we really salute, no? Ganito kay Sir Arn. Babalik po tayo, Sir Arn, no, sa ating pinag-uusapan kanina. Sir Arn, ano po, para malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa, sa ating partnership, ano ho ba yung ibinibigay niyong assistance o tulong sa MHSD? Apo, maganda pong katanungan. Nung tayo po ay mag-umpisa po dito sa partnership po natin, alam ko nagkaroon nga po ng tanong tungkol sa ganyan. Ano ba yung maibibigay? Yeah, that's right. Ang uunahin ko po muna siguro kung ano po ang naibigay sa amin ng MHSD. Papagaling naman po. Sige. Okay. Opo. Partnership is about give and take po na That's relationship. Right. May nakukuha po ang bawat isa. So sa ministry po, marami po kaming technical things na nalaman po sa ministry about kung paano po tayo makipag-deal sa ating mga kapwa government agencies, kung paano po yung pakikipag-deal sa mga local governments, dun sa mga pamilya. So kasi ito po yung mga bagay na ako personal gusto ko pong matutunan din. Yeah, kailangan talaga sa ito mga So ito po yung ilan sa mga nakuha po namin. Ang mula sa CRS po ay kami po ay nagbigay po kami ng technical na mga assistance o kung kailangan po ng mga advice doon po sa ilan pong mga salik ng ating mga pinag-uusapan. So halimbawa po yung housing design, tumulong po tayo dyan. Sa atin pong paglalakbay aral, may mga ilan na rin po tayong mga pinuntahanan, no? So that's yung right. Tacloban, na kung saan tiningnan natin yung isang resettlement area doon. Anibong, yeah. Sa Anibong, yun pong Zamboanga. Meron din po tayong tiningnan sa Valenzuela City. That's right. Na isa pong rental houses na namamahala po ang ang city government ng Valenzuela. Nakita po natin iyon. Doon po sa mga bagay na iyon, siguro ang ginawa po namin ay parte ng technical advice. Actually, kino-ordinate lang po namin lahat para po makita ninyo kung ano ba yung akma para dito sa Bangsamoro. Totoo. Opo. So, yun po ang ilan sa aming mga ginawa. And
pareho pong organization, pareho po ang CRS at ang MHSD, naglaan po tayo ng ating mga pondo para magawa po itong mga sinaad natin na gagawin natin sa partnership. So it's maganda pong bigayan po or give and take relationship ang ginawa po natin. Sir, lahat po ng inyong mga nabanggit kanina, no, ay naalala ko. Lahat ng mga sinabi ni Sir Arn kanina, simula doon sa ating mga study tours, yung ating exposure sa mga housing projects bilang napakatagal na ng CRS sa kanilang ginagawa. Ang MHSD ay batang-bata pa, kaya't kailangan talagang matuto mula sa Catholic Relief Services. And aside from that, Sir Arn, no, maalala ko rin na you also gave us technical assistance sa pagbuo ng aming meal, meron tayo mga strategic planning na naging kabahagi ang Catholic Relief Services. Opo. So, ang ilan sa mga bunga po ng ating pagsasama-sama nga po ay unahin ko po yung MNE. Mayroon po kayo po ay nakabuo ngayon ng inyong sariling MNE system. Yeah, that's right. So, nag-uumpisa po parang taon-taon lalong lumalawak ang coverage ng MNE system ng MHSD. Yung ikalawa po, yung inyong Housing and Human Settlements Management Manual. Na ito po ay approved na ito, pero nire-review pa rin natin regularly. Regular po ang ating pagtingin kung paano pa siya may improve. May mga bagong section po siguro kayong ilalagay. Yeah, that's right. At nagkaroon tayo ng pag-uusap din na kasama ang inyong mga provincial directors para sa improvement po niya. So ito po ilan lamang sa bunga po ng ating partnership. Yes. Yung isa pa po ay nagkasama po tayo at kami po ay sabi nga namin napakapalad namin na kasama namin ang MHSD, pati na rin po yung Information Agency, Bangsamoro Information Agency, BIA. That's right. Doon po sa ating 2024 Asia Pacific Shelter and Settlements Forum, na kung saan ang Pilipinas ang nag-host at doon po ginawa sa Metro Manila. That's right. Opo. Nako, napaka-meaningful ng APSSF 2024. Nako, naipakita natin kung gaano kagaling ang Pilipinas na mag-handle ng ganong klaseng forum with our partnership. Diba, sir? Opo, napakalaking bagay po kasi syempre lahat po ng mga organizations po, mga miyembro po ng Interagency Committee nun, medyo abalang-abala din. Nangangailangan na rin talaga ng malaking tulong sa bawat organization. So, sa mga marami po ang nagbigay ng tulong at napakapalad nga po natin na ang MHSD at ang Bangsamoro Information Agency ay nagpadala ng tulong. Lalo po. Lalo yung mga technical na tulong po kasi kailangan talaga siya. Isang request lang po natin, sir, sa Bangsamoro Information Office. Automatic nag-provide sila ng kanilang mga staff na sasama sa atin. Bilang kabahagi po ng ating audio-visual presentation, no? AVP team, na yun po yung parang naging direct na tulong ng Bangsamoro government doon po sa APSSF. And thank you so much, sir, sa inyo, sa inyong tiwala sa amin, sa MHSD at sa BIO at sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Napakalaki po, sir, ng international event na yon. Hindi ho biro na naging kabahagi kami ng APSSF 2024. Ayan. Isa lang po yun. Napakarami pa, sir. Sir Arn, sa pagkapatuloy po ng mga taon na sasamahan natin bilang partners, ano po yung mga activities na sinasagawa o nasagawa pa natin, inshallah? Sa ngayon po, isa yun sa mga katatapos lang po nating gumawa ng para yung ating detailed implementation plan. Right. Ito'y pinag-aaralan nating mabuti. Tayo pumunta nun sa Tawi-Tawi. At doon nagtiningnan natin kung paano ba ang gusto nating plano sa mga susunod na taon. So, ilan sa mga nakita natin siguro yung paghahanap pa po ng dagdag na resources para sa MHSD para magamit sa mga proyekto. Kasama po yun, siguro ang ilan sa mga pwede pa po nating pag-aralan ay yung tungkol po sa emergency response.
ang pag-aaral tungkol sa water settlements, alam nyo, ito medyo kakaiba ito, yung water settlements. May mga forum tayo dyan. May mga forum. So siguro yung atin pong mga tagapakinig, may ilan po sa atin siguro o marami sa atin ang nakakaalam na mayroon po tayong mga komunidad na nakatira sa gitna ng dagat. Totoo. At mayroon din tayong mga komunidad na nakatira sa gilid ng dagat. Nakaangkla pa rin sa lupa pero doon nakatira. So, yun po ay magandang pag-aralan din natin kasi ito po ay kasama na sa kultura ng mga pamilya, ng mga pamayanan na nandun po sa ganung sitwasyon. Totoo yan. So, maganda po siyang mapag-aralan po. Tama yan, Sir Arn. At bilang bahagi rin ng ating sinagawang forum, no, na na-held sa Tawi-Tawi, doon sa kanilang museum, no, sir? Maalala mo yung buto pa ng shark doon sa labas? ng whale sa labas na pinuntahan natin. Nalaman natin na significant percentage din ng mga Bangsamoro ay nakatira nga sa tubig. No? So, mahalagang ma-acknowledge din, tama yung sinabi ni Sir Arn, itong mga komunidad na ito na kailangan din ng mga tulong at ng mga regulation. Diba, sir? Yung water settlement. At bilang nabanggit po, sir, yung emergency response, isa ho yan sa bahagi ng ating project proposal para sa 2026. Dahil ang sabi nga nila, sir, ang MHSD daw ay hindi kabilang doon sa mga team ng ministries na pupunta sa lugar, kunyari may nangyaring tawag dito sa kuna, may nangyaring disaster, mapaman-made man yan or natural. Ang MHSD is hindi daw kabilang doon sa mga nagbibigay ng emergency response doon sa lugar na yon. Subalit, sa proposal natin, kunyari sa may nangyaring bagyo, may mga pamilya po na nasiraan ng bahay, di ba? At kailangan ng emergency response para maipatayong muli o maayos yung kanilang nasirang bahay. At yun po, sir, yung parang binibigyan nyo ng technical assistance sa amin na kung paano pa ba mapagtitibay yung mga ganyang mga bahagi ng ating proposal, yung emergency response. Kasi medyo hindi pa ho kompleto yung ating knowledge sa mga ganyang emergency response na yan bilang bago pa ho ang MHSD. Naalala ko, ma'am, nitong 2024, nung binaha po yung malaking maraming lugar po dito sa What was that, Paeng, sir? Paeng, oo. 2024. Karina. Bago mag-Karina yata, nagkaroon na ng pagbaha. Yun. So, nung pagbaha po na yun, kasama sa, naalala ko po kasi tayo ay nag-usap online. Tapos, pinag-usapan po natin yung initial rapid assessment po na pwedeng gawin ng shelter cluster ng BARM. So, na pinangungunahan po ng MHSD. That's right. So, matapos po iyon, nagtulungan po ang CRS at ang MHSD at pinarating din po natin yung tulong ng shelter repair kits, household items, sa maraming mga pamilya. Hindi ko po matiyak lang yung numero, pero marami po tayong natulungan itong 2024. Opo. So, marami din po yun. Ang ilan nga po sa kanila, I think, ay meron po tayo kasing ginamit din na voucher system. So, ito ay kaiba naman. That's right. Hindi ito pangkaraniwan dun sa mga yung ginagawa natin na binibigay. Direktang ibinibigay na. Opo, sa ilang pagkakataon na hindi natin hindi kaya ng sitwasyon na direktang ibigay at mayroon namang mga tindahan na nandun. So, ang kinukuha na lang po ng pamilya yung kanilang mga pangangailangan doon sa tindahan, sa hardware. So, ayun po. So, isa po sa mga siguro kakaiba na ginawa po ng ating mga pamilya nung tinulungan po ng MHSD at CRS ang mga pamilyang ito. Nako, you reminded me again of the voucher system. Thank you so much, Sir Arn.
Kasi doon sa mga matanog, sa parang, ang nangyari doon, direktang ipinamigay yung ating tarps at saka yung non-food items. Yung mga gamit sa bahay, sa pagluluto, sa pagkain, direktang ibinigay yon dahil available yun, sir, no, that time. Pero sa case ng SGA, Special Geographic Area, na tinulungan natin, voucher system, Dato Piyang. Maalala ko pa, yung voucher system na yun, hindi lang natulungan yung mga pamilya na nangailangan, pati yung mga nagbibenta, sir. Yung mga RFIs na doon na po, parang that was around yung voucher 2,000 plus per family. 2,000 pesos. Yeah. 2,000 na sila na ang kumukuha ng pangailangan nila doon sa mga tindahan. Sa lugar mismo. Sa lugar mismo. Napakagaling nun, sir, actually. Marami siyang benefits doon sa mga families na nangailangan din sa lugar. Yes, okay? So, isa po yun sa mga strategies na na-introduce ng CRS sa MHSD bilang emergency response nga during calamities like yung naging epekto ng pagbuhos ng ulan na nagkabaha doon sa lugar. At yan po ay, pinamahalaan na naman ng CRS, kaakibat po ang MHSD at ang local government unit. Okay. So, sir, bago tayo magtapos sa ating pag-uusap ngayong araw na ito, sir, aside from your partnership with the MHSD, ano pa ho yung mga importanteng aktibidades ng CRS na hindi po sinasagawa sa buong Pilipinas? Opo. So sa buong Pilipinas po, sa taong ito, patuloy pa rin po ang aming mga programa sa emergency preparedness and response. Kami po ay mayroon, ang CRS din po ay may ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development. At the national level, ito po ang partner natin, counterpart ng MHSD at the national level. Mayroon din pong ugnayan para mas marami pa pong matulungan. So, sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin po ang aming pagtulong sa kanila. Kasama na rin po ang iba pang mga ahensya ng mga NGOs na tumutulong sa DSUD din upang lalo pong maging comprehensive ang kanilang Integrated Disaster Shelter Assistance Program. So, may mga ganun pong ginagawa ang CRS at ang iba pa pong mga NGOs na tumutulong po sa DSUD. Mayroon pa po rin kaming mga ibang mga programa. Again, tuloy-tuloy pa po yung programa namin on peace building and social cohesion. May mga ginagawa pa rin on disaster risk reduction. So, ayun po ang mga ginagawa namin ngayon. Sir, nabanggitin naman ang social cohesion. Sa inyo rin po namin, sir, mas tutunan pa kung ano yung sabihin ng social cohesion na ito. Yung ating mga SOCMOB na training, social mobilization, na pinangunahan din ng Catholic Relief Services. Pinondohan pa nga po ng Catholic Relief Services para mas mapatibay pa ang kaalaman at kakayanan ng Ministry of Human Settlements and Development. So, aside from MHSD pala, marami pang tinutulungan ang Catholic Relief Services ng mga ahensya sa buong Pilipinas. Kagaya nga rin po ng kanilang pagpapaunlad ng ating ministry ng MHSD sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sir, meron pa kayong gustong ibigay sa amin, share about CRS? Siguro ang isa na lamang pong nais kong iparating ay ang CRS po ay mananatili na kasama ninyo ng marami pang taon. Inshallah. Sana. Yes. Sana. Opo. Mananatili kaming kasama ninyo. Tuloy-tuloy pa rin po tayo na gusto nating tulungan ang mga pamilya na makuha po nila yung ligtas at marangal na mga hindi lang po siguro tahanan, kundi marangal na komunidad. At yun po ang ating mga tunguhin. Sa akin pong mga kasamahan naman na NGO, nais ko lang po iparating sa inyo, makipag-partner po kayo sa government. Mas magiging malawak pa habang mas gumaganda po ang coordination natin, mas magiging malawak po ang naaabot ng ating mga proyekto. Mashallah. Napakagaling po, sir. So, yung binanggit sa amin, sir, mas naging maligaya po ang aming mga damdamin na magpapatuloy po ang inyong suporta, ang inyong pagtulong sa amin. At sa inyo po namin, sir, tutunan actually, from my point of view,
humahanga po ako sa inyong sinseridad. Sa inyong sinseridad at sa inyong malasakit sa inyong mga pinaglilingkuran, no? Kagaya nga po sa barangay sa Anibong sa Tacloban, doon namin unang talagang nakita kung gaano kasinsero ang CRS when it comes to their implementation of the projects and programs na kumaga entrusted to them sa CRS. And we're still learning from you, sir. Marami pa kaming matututunan sa inyo sa mga darating mga taon, inshallah. And we are very, very delighted and hoping na hindi magtapos yung ating partnership. Inshallah. And with this, sir, bago tayo mag-proceed sa ating KKK, yung closing statement na lang, sir, para sa amin, para sa ating mga tagapakinig ng ating programa at sa management ng MHSD. Salamat po. Siguro yung isa po ay sabay-sabay po tayong mag-aaral at matututo kapag tayo po ay nag-partner. Siguro bilang panghuli po, nais ko lang banggitin sa inyo yung isang storya po. Sige, sir. Isang storya tungkol sa aking anak. Okay. Go. So, mga ilang taon na po, yung anak kong maliit, yung aking panganay, si Eunice. Eunice. Ang sabi po niya sa akin, bigla lang po siya nagtanong, Tay, Papa, ano ba ang kaibahan ng Katoliko sa mga Muslims? Bigla lang siya nagtanong out of nowhere. So sabi ko, saglit po akong tumahimik. Nag-isip. Maya sabi ko sa kanya, anak, siguro ito yung panahon na ang dapat na iniisip natin, hindi ang kaibahan. That's right. Kundi ang pagkakapareho. Yeah. So siguro dito po, kaya po tayo, ang tiningnan po natin, ang tiningnan ni Minister, saan po tayo nagkakapareho? Totoo. Yung ating pong mga tunguhin, basta po pareho, malayo po ang ating mararating. So magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig, magandang tanghali sa aking mga kasama. Para hindi nila ako mapagalitan, binati ko na sila ulit. Yes. At sana mas lumawak pa po ang pakikinig dito sa inyong stasyon. Mashallah. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Sir Arnaldo Arcadio, Sir Arn, aka also known as ang program manager ng Catholic Relief Services. Sir, nais ko pong balikan yung sinabi ninyo. Dapat mag-focus tayo sa pagkakatulad natin. At kaya nga mo nang sinasabi ng ating minister palagi sa kanyang mga mensahe tuwing tayo may mga program, pareho po tayong nag-focus sa ating humanitarian services. Diba? That's right. And that's the similarity na nais nating palaguin pa between the MHSD and the Catholic Relief Services. Sa ating mga taon pa ng partnership for the benefit of our clienteles, ang Bangsamoro. And ngayon po, sir, maraming salamat sa inyo again at sa inyong mga kasamahan sa CRS. Mamaya sa may photo op tayo bago tayo magtapos sa ating programa. Before we end, ano ba ang ating mga magic 3 questions sa ating KKK Kabalay na Ria na kanilang sasagutin? Isang magandang makatahanang hapon po sa ating lahat. Narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. And with that, ang ating unang tanong ay magbigay ng isang aktibidad na isinagawa ng MHSD sa tulong ng CRS. Maraming binanggit ni Sir Arn kanina. Isa lang ang hinihingi ni Kabalay na Ria, okay? The second question, anong buwan naganap ang Asia Pacific Shelter and Settlements Forum noong 2024? Nako, be very keen, no? Sige, go, Ria. And third question, saang lalawigan ng BARM ginanap ang reflection sessions kasama ang MHSD at CRS noong Pebrero? Anong lalawigan? Province. Anong probinsya ginanap yung reflection session? Ako parang
nabanggit ni Sir Aryan kanina. So, ulit ang ating unang tanong, magbigay ng isang aktibidad na isinagawa ng MHSD sa tulong ng CRS. Among the many, yeah. The second question, anong buwan ang Asia Pacific Shelter and Settlements Forum naganap noong 2024? And third question, saang lalawigan, saang probinsya ng BARM ginanap ang reflection sessions kasama ang MHSD at CRS noong Pebrero? Nako, tip, magbasa kayo sa ating Facebook page. Lahat ng sagot na sa Facebook page natin. Yeah. Okay, Ria, anong details ang kailangan nilang i-send? Ipadala lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At kapag first time winner po kayo, hihingin po namin ang inyong pangalan, edad, trabaho, SIM network at address para sa aming pagproseso ng inyong napanalunan. That's right. Thank you so much, Kabalay na Ria. Text na kayo. Paunahan po yan. Unang 5 darating ang kanyang texts ang mananalo ng ating papremyo. Yes. Okay, at dahil dyan, bago tayo magtapos, basahin natin ang nalalabing mga comments sa ating Facebook Live. Sabi ni Jasmine Ahmad Langgi, watching from Seoul, Rala. Wow. As in Seoul, Korea. Bago yan ang alam ko, Sultan Kudarat. Okay, ang iba, basahin natin. From Fatma Al-Zahra Macabero Sangkopan, Assalamualaikum, watching from Marawi City. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ramadan Mubarak sa inyong lahat. Yes. Yung may dalawang mata, Hamsi? Yes, watching daw from Diana by M. Sakal Morales. May dalawang mata pa yan. Meron siyang indicator na dapat ang mata, Tiliana. Yes, dapat. Correct. And finally, from our PD Roden ng Maguindanao office, watching from MHSDPO Maguindanao. Assalamualaikum, Kuya PD. And Ramadan Mubarak sa iyo, sa iyong pamilya, at sa lahat ninyong nag-comment sa ating Facebook Live. At dahil dyan, tayo ay nagtapos na sa ating episode. Ngayong araw na ito, this is our 211th episode ng ating programang MHS Delivers. It is now 12:22. Lumampas tayo ng 22 minuto. Nakatingin sa atin si Jeffrey. Okay, kami po ay magpapaalam na sa ngalan po ng aming trio of leaders sa MHSD. Minister Hamid Aminuddin Bara, Deputy Minister Aldin Asiri, and Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim. Hangad namin ang inyong magandang kalusugan, magandang pakiramdam at magandang liderato pa sa mga coming years, inshallah. At sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bint Emran Muhammad. At ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Datuna Zaydaud, Sir Alman Suarez Ugaw, Ma'am Jasmine Ila, ang ginanasa Sol Gala, at sa ating mga intern na Sir Nur, Ma'am Laini, maraming salamat po. At also from technical side ng DXM, Sir Rupert and Sir Jeffrey na umabol, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Ayan, maraming salamat sa inyo, Kabalay na Hamsi and Kabalay na Ria. At ito po ang inyong lingkod, sa Lembay Abdullah na bumabati po sa inyo ng Ramadan Mubarak again. At palagi pa rin nagpapaalala na gawin natin ang ating bawat gawain. Gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS